Okay mga kapatid, magandang gabi. Ngayon ay petsa August 16, 2023 at ang oras dito sa amin ay alas 8:53 ng gabi, of course. Ngayon ating dadaanan ang scout sign. Hindi naman ako ganong maalam pero I always try. At saka parang gusto ko, kumbaga sa ginagawa kong to, ako ay natututo din. Kaya tayo ay mag-aral ng sabay. Okay mga kapatid? So ano ba yung ano natin, yung scout salute natin? So ang scout salute, ang scout sign is ganito, di ba? Ganito. Or pwedeng ganito. Bakit natin kailangan yan? Kasi kung halimbawa nasa ibang lugar tayo na wala tayong kakilala, di ba? Nagtuturista tayo sa ibang probinsya, ganun, sabihin natin. And then may nakita tayong nakaganto, nakasuot ng ganto or naka-frat shirt or kung ano man na makitaan mo ng paso sa kanan, tatlo. Di ba? Ang ginagawa natin ay bumabati tayo or nagpapakilala tayo. Nagsasenyas tayo ng ganito para malaman niya na, oy Brad, di ba? Ganun yun sis. Ganun yun. Kaya tayo sumisenyas ng ganito or tol. Simpleng senyas lang, isang ganun lang Pag nakita na agad, kasi yung tatlong daliri Di ba? So ito pala ang ibig sabihin ng tatlong daliri sa Boy Scout. So hindi naman na natin binabago yan di ba? Pareho lang. Kasi hango tayo, kaya nga tayo Scouts Royal Brotherhood. At saka ang APO is hango yan sa scouting principles, scouting laws. Kaya ang APO ay nakasenya sa kanan, kakamay ng kaliwa. Boy Scout na Boy Scout. So anong ang significance or meaning ng mga daliri? So yung tatlo, the three upraised fingers, so meaning ito, 1, 2, 3, di ba? Stand for the three parts of the scout oath. Ano ba yung three parts of the scout oath? So on my honor, I will do my best to do my duty to God and country, di ba? To country and God. So yung isa dyan is duty to God and country. Tapos to help others at all times, di ba? Tapos meron yung isa dyan yun, to help, duty to others. Tapos yung pinaka pangatlo, to keep myself physically strong, mentally awake, and morally upright or morally straight. So that's a duty to self. So yun yung tatlo. Ano yung duty to God and country? Duty to God, syempre alam na natin yan. Kung ikaw relihiyosong tao, so kung ano man yung religion mo, sinusunod mo yung mga aral ng pinaniniwalaan mong religion, di ba? Yung mga aral nun. Tapos nun, isinasabuhay mo siya. Inaano mo siya sa araw-araw mong pamumuhay. Ano halimbawa ng duty to God na aral sa religion? So kung Kristiyano ka, meron tayong tinatawag na 10 utos or 10 commandments, di ba? So yun, susundin mo yun. Tsaka hindi lang yun, maraming utos sa Bible. Yung 10 commandments, yun lang yung sa, kung alam yung story nun, yun yung sa Israel, di ba, na umalis sila sa Ehipto. Binigyan sila ng 10 commandments. Pero maraming commandments ang Diyos. Maraming utos na bawal na dapat nating sundin. So, ang main point ng duty to God is obedience.
God wants us to be obedient and have fear, reverent fear, di ba, na tinatawag. So siguro mas matutulungan tayo niyan. Meron tayong mga kapatid na mga maalam sa Bible. May pastor, may pare. Isa na si Brad Charijen ng Lopez. Pinakilala siya sa akin ni Brad Bong Darwan. Ka-chapter siya ni Brad Bong Darwan. So hindi pa kami nagmi-meet, pero nakikita ko sa posting niya. Friends kami sa Facebook eh. He's about spirituality. Yun nga, sa God. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng kanyang religion, but I can tell na siya ay maalam pagdating sa mga salita ng Diyos. So, yun, nagbigay ako ng halimbawa at saka nagbigay ako ng halimbawa ng isang kapatid na maalam sa duty to God. So, he can explain it more, si Brad Charijen. Sa ano yung duty naman sa country. So, duty sa country, alam naman natin kung ano yung mga batas ng bansa, mga dapat nating sundin, di ba? Ang ating konstitusyon, ang pinaka basihan, yun ang pinaka Bible ng bansa. Politically, ang Bible talaga is for spiritual, but also ang political natin is sumusumpa tayo sa Bible dahil Bible ang pinakamataas na magiging basehan natin ng ating mga bagay na ginagawa dito sa mundo. So pangalawa yan, yung duty to country. Although sa isang finger lang siya nakapaloob, duty to God and country. So yun, ano ba ang isa sa konstitusyon natin na dapat nating sundin? Related sa ating kapatiran is the anti-hazing law, which is bawal manakit, bawal mamahiya, bawal ang hazing, bawal ang initiation na masakit, nakamamatay yun. Maraming namatay, lalo na alam niyo naman yung ibang grupo. Sa atin meron din dalawa sa atin. Sa ibang grupo marami. Sa atin dalawa, tigilan na natin. Yung anti-hazing na yan, sundin natin. Ang daming paraan mga kapatid kung paano natin mapapabuti ang isang aplikante na pagpasok niya sa SRB, magiging mabuti siyang SRB. Serbisyo. Ituro natin ng mabuti ang leadership, friendship, and service. LFS, guiding principle. Maituro natin ng napakaayos yan. Maipagawa natin sa kanila yan. Magiging mabuting kapatid yan. Mamahalin niya. Kasi kung ikukumpara natin noon na magulo ang fraternity, hindi siya sa patalinuhan eh. Pero lang sa APO. Tsaka yung ibang frat na law fraternity, di ba? May mga doctor, mga medical fraternity, medical doctors na fraternity. Yan, mga matatalino yun. Yung mga law, di ba? Mga nag-aaral kasi ng ng batas eh. Political science, and then magko-continue siya sa pagiging abogado. Nag-aaral ng napakatagal yung mga yon. So sa APO ganun, ang APO college level, diba? Pero ang APO is medyo in between smart and kasama sa gulo. Kasi ang APO may mga kaaway, diba? Hindi naman natin maitatanggihan. So galing tayo sa APO for high school, ginawa ang SRB. So we are the same with APO, only we are younger na papasok sa kapatiran. And medyo kulang tayo sa aruga, kumbaga dati. Kasi personal experience, ako college ang pinakamatandang nakakamay akong SRB. Tas yung ibang APO hindi kumakamay sa amin. Pero yung advisor namin is APO, yun kumakamay yun.
Tas yung mga apo sa PCU na galing SRB, yun, mga kumakama yun. Siyempre, galing sa SRB yun. Pero ibang apo, they don't have to. They didn't have to. And they still don't have to. Kung depende sa pagkakaalam nila, di ba? So, yun. Anyway, yung pangalawa is duty to others. Pag sinabing duty to others, ang pinakamagandang halimbawa ay ang ating slogan ba yun? Yeah, slogan na do a good turn daily. And yung ating, yun nga, again, the 3 guiding principles. Yung duty to others is service, friendship, di ba? Leadership. Talagang yung guiding principles ang pinakamagandang, the best na ituro kasi nga lahat nandun. Pag naituro mo yung LFS, ituturo mo na lahat sa yung yan nga, yung do a good turn daily, yun yung isa sa service to others na tinatawag. Kasi nagsisilbi ka, tumutulong ka sa ibang tao. Hindi yun sa pamilya mo, kasi yun sa pamilya mo hindi na kailangan ng doktrina ng fraternity para gawin mo yun. Yun, itinuturo na yun ng magulang, ng mga matatandang kapamilya natin. Yung duty natin sa family, sa bahay, sa tahanan. So, although that's part of it, pero in our fraternal organization, it's more on the outside our home. So, sa labas siya. Anong pwede natin gawin na duty to others? Yun nga, yung pagtulong mo sa kapitbahay mo na magbubuhat, di ba? Yung mga ganon. Tapos yung paglilinis ng labas, yung mga service na ginagawa natin. Maglilinis tayo sa kalye, ng kanal, ng kalsada, yung mga kalat, lalagay, isasako natin. Makikita natin, malinis, di ba? Yung akay sa matatanda, natatawid, isa yon. Pag sa jeep, yung pag-abot ng sukli, pag-abot ng bayad, isang service to others yun. Diba? Yung mga nakikita natin na nasasalanta ng bagyo, o yung nakikita natin may kapansanan, binibigyan natin ng wheelchair, binibigyan natin ng pagkain, diba? Yun ang mga service to others. Yung pinakapangatlo is service to self. So, syempre, kailangan, bago mo magawa yung mga bagay na sa labas ng bahay, kailangan, ginagawa mo yan sa loob ng bahay. So, bago ka makatulong sa iba, kailangan, tulungan mo muna yung sarili mo. Ano ang isa? Mag-aral kang mabuti habang bata ka. Hanggang pagtanda mo, mag-aral kang mabuti para makatapos ka ng pag-aaral. Kasi pag tapos ka na ng pag-aaral, pwede ka nang magkaroon ng trabaho. Diba? At kapag ka ikaw may trabaho, may income ka na. Makakatulong ka na sa pamilya. So, that's duty to self. Makakatulong ka sa sarili mo. Mabibili mo yung mga bagay na kailangan mo. At kapag ka may pera ka, may extra ka na, diba? Siyempre, makakatulong ka na sa ibang tao. Kaya yon, kaya laging uunahin mo yung sarili mo. Meron mga kapatid na sinasabi nila na inuna nila ang kapatiran. Medyo ako sa ganyan Kasi sasabihin mo sa akin na inuna mo kapatiran bago ang pamilya mo. Mali yun. Always family first. Hindi naman sinasabing iwan mo ang SRB, kalimutan mo ang SRB, or alisin mo ang SRB sa katawan mo. No. Pagka ganun ginawa mo, mali yun. Wait.
Yeah, so kapag ka ganun, mali yun. Dahil nga, kasi hindi mo dapat pababayaan ng pamilya mo. 'Di ba? Kung wala ka pang pamilya na sarili, hindi mo dapat sinusuway ang magulang mo. Or ngayon, kung may pamilya ka naman sarili, hindi mo sila dapat isinasantabi at uunahin ang kapatiran. Blood will always be thicker than water. Although kung yun ang ginawa nila, salamat sa inyo. So wag natin masyadong laliman yung tungkol doon at baka magkaroon ng iba na magagalit sa akin. Pinapaliwanag ko lang naman yung three finger salute. Tapos itong dalawa, ito, tsaka to. The thumb and little finger touch. They stand for the bond between all scouts. So, bond between all scouts. So, yun yung bond ng kapatiran natin. Kaya siya magkadikit. Kaya siya magkadikit dahil nga, ayan, yung circle. Yung, di ba yun, yung parang strong the circle we. Unbroken circle of brotherhood. So, ayan yung band natin na bilog ang mundo. Ibig sabihin kahit nasaan tayo, you will be SRB forever. So the scout sign identifies you as a scout anywhere in the world. Use it wherever you give the scout oath or scout law. So sa Boy Scout yun ang ginagawa, no? Pero sa atin ang scout sign is para magpakilala, para i-represent sa hindi mo kakilala na brad ako, SRB ako. So ganun siya. So dagdagan natin, ano yung they stand for the bond between all scouts. So medyo iniisip ko, no, yung the bond between all scouts. So we are bound by our principles. So kahit nasaan man tayo, kahit nasaan ka man, yung bond natin is yan ang stand. Nalito ako meron kasing tumatawag. Teka nga, hindi, mamaya nawala na. So yan, ano, ang sa scout oath ba meron ba hindi sa scout oath yung so yun, medyo nawala na ako, nahirapan ako dun sa bond between all scouts. So bond between so yun nga yung brotherhood, di ba, na tinatawag. Yung kasi yung bond natin, we are brothers, even though not by blood but by principles tayo magkapatid So ano ang final thoughts ko, ang isa sa gusto kong laging papaalala ay yung anti-hazing law. So yung duty to country, kasi nga ayaw namin na mapahamak kayo, mapahamak ang kapatiran. Pag kayo napahamak, damay ang kapatiran. Yan ang lagi nating tatandaan. Pag-isipan nyo mabuti yan. At kung merong kailangan kayong tanong, send a reply message to, or mag-comment kayo sa aking post. Okay? So, we are finished at magandang gabi sa inyong lahat. Bradlog Alpha Epsilon, Pandakan, Manila.